Ay, magandang tanghali po. So, nandito na naman po ako para mag-share po ng isang short video ng patungkol po sa Biblia. So, ngayon po, ang ginawa ko pong topic is ano ang katunayan na sa panahon nating ito na malapit na ang katapusan ng mundo. Nung nakaraan po, ano ang kahalagahan kung bakit kailangan natin magbasa ng Biblia. So, dito po sa topic ko na ngayon, ano ang katunayan na sa panahon nating ito malapit na ang katapusan ng mundo. So, hindi na po bago ang topic na to para sa mga relihiyosong mga tao, para sa mga nagbabasa ng Biblia, para sa mga mahilig makinig ng topic patungkol sa Biblia. Pero, ang tanong po, kasi lagi po nating naririnig to sa mga nagtuturo na malapit na ang katapusan. Actually, marami nga pong nadaya, no? Marami pong nadaya na mga tao patungkol diyan. Meron pong mga tao nagbenta ng mga ari-arian, nagbenta ng mga hayop, binenta yung mga bahay nila. Anong ginawa dun sa pinagbentahan? Ibinigay dun sa pastor nila o sa tagapagturo nila. Oh, nadaya sila patungkol diyan. Kaya yan po yung kahalagahan kung bakit kailangan natin magbasa ng Biblia. Huwag natin ilagak yung pagtitiwala natin patungkol sa kaligtasan sa tagapagturo sa panahon natin na to. Dahil marami po ang mga nanloloko. No? Ngayon, simulan po natin tong topic na to. No, ang tanong po, ano ang katunayan na sa panahon nating ito na malapit na ang katapusan ng mundo? Pero, saan malapit? Kailan malapit? No? Basahin po natin yung, kung babasahin nyo po yung buong Biblia, marami po ang mga verses na nagpapatunay dito ng mga mangyayari sa mga huling panahon ng mundo. Pero dahil maikling short video nga lang po itong ginagawa ko, is nag-focus lang po ako sa Mateo 24, 4 hanggang sa 14. No? Yun lang po. Pero basahin po natin, simulan po natin. Simulan ko po sa 3. So, habang nakaupo si Jesus sa isang lugar, sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. No? Tinatanong ngayon ng mga apostol, no, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano daw yun, ano ang mga palatandaan. Meron po palang palatandaan na sinasabi na dapat, yan po ang binabantayan ng mga Kristiyano, yung mga palatandaan, no? Kasi may mga pastor, basta sabihin lang, malapit na yung narinig nila sa kapwa nila tagapagturo na malapit na yung katapusan, hindi naman nila binasa. Hindi naman nila inalam kung ano yung mga, kasi may palatandaan po pala may mga clue. No, may mga clue na dapat natin bantayan. Sa 4 po, ganito nakasulat. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Nag-search po ako sa internet, no? Meron pong lumabas na 4 na tao na inaangkin nila yung sila ang Kristo. Meron na pong mga lumabas na mga tao na inaangkin nilang sila ang Kristo. Meron po ako nakitang 4 na tao na sa magkakaibang bansa at isa po diyan lumabas, isa Pilipino, no? Si Kibuloy po na taga Pilipinas. 4 po 'yon, merong taga Russia, merong isa sa British, merong isa sa Puerto Rico at yung sa Pilipinas. 4 na tao na nagpapakilala na sila ang Kristo, no? Mag-ingat po tayo kasi isa na po yan sa palatandaan ng mga huling panahon. Ngayon, dito po sa susunod na verse, makakarinig kayo
ng mga digmaang malapit sa inyo. Nangyayari po ba na may mga digmaan na po ngayon na mga nangyayari? Kabi-kabilaan na nga po ang digmaan eh, no? Hindi na nga po natin alam kung ano yung susunod na bansang maglalaban kasi Russia, Ukraine, biglang sumabog yung giyera nila. Ngayon, Israel, Hamas, Gaza, yung mga yan. Ngayon, nagkakaroon din po ng tensyon sa ating bansa, sa Pilipinas, tsaka China. No? Nagsisimula sa tensyon, no? Yung giyera. At mangyayari po talaga yung mga digmaan na yan, no? Sinabi ng banal na Panginoong Hesus yan eh. Pag ang Panginoong Hesus ang nagsabi, sigurado at tiyak na mangyayari, no? Makakarinig kayo ng mga digmaang malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo, ngunit huwag kayong matakot. Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Hindi pa po pala yun ang katapusan. Kinakailangang mangyari, huwag matakot. Ngunit, sabi ng banal na Panginoong Hesus, no? Kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa, no? Magdidigmaan ng mga bansa. Mangyayari po ito, maghanda po tayo, no? At ang mga kaharian magkakaroon ng taggutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng paghihirap na darating. Pasimula ng paghihirap na darating. Yan po ang kahalagahan. Kung yung mga miyembro sana nung relihiyon na sinabi ng tagapagturo nila matatapos na yung mundo sa ganitong panahon, binasa nila to. Di sana hindi sila nadaya ng tagapagturo nila. Diba po? Yan po ang kahalagahan kung bakit kailangan pa rin natin magbasa ng Biblia. Kasi binibigyan ka nito ng talino. Binibigyan ka nito ng pag-iwas sa mga taong madaya, no? Sinabi na nga ng banal ng Panginoong Hesus na sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni numan kasi may mga mandaraya no? Kaya yun ang kahalagahan kung bakit kailangan magbasa ng Biblia, no? Ayun, pasimula daw po yun, no? Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating, no? Sa panahong iyon, para po ito sa mga tagasunod ng banal na Panginoong Hesus, no? Sa panahong iyon, sa mga tagasunod, no? Sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. May mga tao kamumuhian dahil sa pagsunod sa banal na Panginoong Hesus, no? Pansinin mo ngayon yung sarili mo. Saan ka ba nakapanig? Nandun ka ba sa panig ng namumuhi? O nandun ka sa panig ng kinamumuhian? No? Nasaan ka dun? Pansinin mo yung sarili mo kasi kung nakita mo na tong mga sinabi ng banal na Panginoong Hesus, may mga lilitaw na mga aangkinin sila ang Kristo, makakarinig ka ng digmaan, yung mga taggutom, paglindol, yung mga yan nakikita mo na. Pero nandun ka naman sa panig ng mga namumuhi, ng mga sumusunod sa Panginoon, delikado ka pa rin. Kahit na alam mo na yung mga itong mga hinulaan na to, na ito yung mga mangyayari sa huling panahon, ikaw naman nandun sa panig ng mga namumuhi, sa sumusunod sa banal na Panginoon. Bantayan mo rin sarili mo, nasan ka bang nakapanig, no? Kasi sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Nakita mo na nga yung mga hinulaan na mga mangyayari, pero namumuhi ka naman doon sa mga tagasunod ng banal na Panginoon. Ibig sabihin, ikaw hindi ka tagasunod, no? Nakakatakot din po. Kaya dapat maging tagasunod tayo, no? Kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Dadakpin kayo upang parusahan at patayin, no? Dadakpin. Kaya yung mga nagsasabi din po na madali yung kaligtasan, no?
Kabahan din po kayo sa relihiyon na yan. Kasi dito po, madali po ba to? Itong sinasabi dito, no? Sa pagsunod, sa panahong iyon, kamumuhian kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Madali po ba to? Nakamumuhian ka, kagagalitan ka, dadakping kayo upang parusahan at patayin. Dadakping ka, parurusahan ka, papatayin ka, tapos sabihin mo madali yung kaligtasan. Madami kang titiisin. No? Marami kang titiisin sa pagsunod mo sa kautusan ng banal na Panginoon, no? Oh. Marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Nananampalataya na pero tatalikod pa. Madali po ba 'yan? No? Kapopuutan at ipahuhuli nila ang kapwa nila mananampalataya. Kapopuutan, ipapahuli. Kumbaga, tatraidorin. No? Lilitaw ang mga maraming huwad na propeta. Nangyayari na rin po yan. Maraming nagtuturo ngayon, no? Dahil sa mga hindi, yung iba hindi nagbabasa ng Biblia, gaya na lang po dun sa isang relihiyon dyan sa Pilipinas na sinasabing siya ang Kristo. So, kung nagbabasa po sila ng Biblia, no, sa pagtuturo ng tao na yon, malalaman mo na hindi talaga siya tagasunod ng banal na Panginoon eh. Diyan mo po kasi malalaman yan. Lilitaw ang maraming huwad na propeta at marami ang maliligaw nila. No? Marami ang maliligaw. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Sa panahon natin ngayon, napakasama na rin po ng mundo. Ngunit, ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Yung mananatiling tapat hanggang sa wakas, ibig sabihin, dadaanan mo yon, yung mga paghihirap na yon, pero mananatili kang tapat, maliligtas ka. Yun po ang ibig sabihin nun, na dadaanan mo yung kagagalitan ka, kamumuhian ka dahil sa pagsunod mo sa banal na Panginoong Hesus, no? Parurusahan ka, papatayin ka, dadaanan mo yan, no? Dapat maging handa ka, maging tapat ka hanggang sa kamatayan mo, pagtapatan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. No, kasi sabi ng Panginoon, no, ngunit ang mananatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Kaya hindi po madali ang kaligtasan. Marami pong titiisin ang isang Kristiyano ng tagasunod ng Panginoon, no? Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao. At saka darating ang katapusan. Doon pa lang po darating ang katapusan, no? Kaya maging handa po tayo pong mga tao na sumasampalataya sa Panginoon, na huwag po tayong padaya. Magbasa po tayo ng Biblia. Bantayan din po natin sarili natin, nakakasunod pa ba tayo? O parang mali na tong ginagawa ko bantayan mo rin yung sarili mo. Magbasa po tayo ng Biblia, no? Yun lamang po yung gusto kong i-share ngayon. Maikling mga video lang po yung ginagawa ko. So hindi po ako nagtatayo ng relihiyon dahil meron na pong relihiyon sa Biblia. Yun po yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Yun po yung tunay na relihiyon. So ang gagawin lamang po natin, tayo mga tao, is sumama tayo ron, umanib tayo ron sa relihiyon na nasa Biblia. Kasi yun po yung totoong relihiyon. Na wala na pong ibang relihiyon na makapagliligtas na dapat natin pasukan, kundi yung relihiyon na ang nagmamayari yung Diyos. Yun po yung iglesia ng Diyos. At ang nangungulo po ron ang banal na Panginoong Hesus, no? Yun lamang po. Maraming pong salamat at maikling mga video lamang po yung ginagawa ko para makapag-share kahit paano ng mga talata sa Biblia. Salamat po.